Ang kwentong ito ay hango sa tunay na buhay. Nangyari ito sa lugar ng Northern Samar. Si Enting ay isang magsasaka. Kasama niya ang kapatid na si Yoyong sa bahay. Uli lang lubos na silang magkapatid at itinutok ang mga sarili sa pagpapalago ng kanilang palayan. Naging maayos naman ang kanilang buhay. May regular silang sinusuplayan ng bigas sa merkado. Si Yoyong naman ay nakatoka sa pagbili ng mga binhi at iba pang pangangailangan sa palayan tulad ng mga pataba. At siya rin ang nakikipag-usap sa mga kliyente nila. Kaya naman madalas ay wala ito sa bahay. Samantala si Enting naman ang namamahala sa buong palayan. Kuya, mukhang may darating na malakas na ulan. Mas mabuti siguro na bilhin ko na ang mga kailangan natin sa taniman. Mungkahi naman dito ni Yoyong. Sa palagay ko nga, bukas na bukas din pumunta ka na sa bayan, Yoyong. Tugon naman dito ni Enting. May kailangan bang kumpunin dito sa bahay? Lalo na ang bubong, kuya. Sambit naman dito ni Yoyong. Wala, maayos pa yan. Ang kawaway ang mga pananim natin. Bakit pa kasi hindi na lang hintayin na matapos ang anihan bago umulan ng malakas? Buntong hininga naman dito ni Enting. Kinabukasan, maagang umalis si Yoyong. Baka aabutin pa ito ng pagbagsak ng ulan. Buong araw naman na nilaliman ni Enting at ang iilang trabahador ang kanal sa palayan upang kahit papaano ay hindi lumubog sa tubig ang mga palay. Sa tindi ng pagod ni Enting ay nakalimutan niya ang kalabaw at naiwan ito sa palayan. Naalala lang niya nang bumuhos na ang malakas na ulan. Tumatakbo naman siyang tumungo sa may palayan upang kunin ang kalabaw. Pilit inihila ni Enting ang kanyang kalabaw upang dalhin sa mas mataas na bahagi dahil bumahana sa may palayan. Magkahalong putik at tubig na nagatuhod ang lalim. Kaya naman nahirapan na siya ng gusto. Kumikidlat at malakas pa ang hangin. Tila may dilubyong paparating. Balak niyang pumunta sa nag-iisang puno upang sumilong saglit. Napakadilim. Kung hindi kikidlat ay hindi mo talaga makikita ang paligid. Magiging madali sana kung kasama niya ang kapatid. Kaso, hindi pa ito nakakauwi mula sa bayan. Ilang metro na lang para marating na niya ang malaking puno. Malaki kasi talaga ang punong yon, kung saan 2 tao ang kailangan upang mayakap ang katawan nito. Mabilis niyang itinali ang pisi ng kalabaw sa katawan ng puno. Nakakabingi ang sobrang lakas ng ulan at hangin, subalit tila may kakaibang tunog siyang narinig sa kanyang likuran. Animoy humahangos na babae. Marahan siyang sumilip sa likod ng puno. Nang kumidlat muli, ay nakita niya ang isang babae na nakaupo. Agad naman siyang nagtago at nagtaka kung bakit may tao roon. Patuloy pa rin ito sa paghangos na tila nahihirapan. Sinilip niya itong muli. At sa pagliwanag ng paligid ay babae talaga ang kanyang nakikita. Hanggang sa sumigaw na ito. Nakakaawa ang boses nito na parang may iniinda sa katawan. Sinambit niya ito at sumagot naman ang babae na humihingi ito ng saklolo. Dito na lumapit si Enting at doon niya natuklasan na buntis pala ito at manganganak na.
Nataranta na si Enteng dahil wala naman siyang alam sa pagpapaanak ng tao. Nais pa sana niyang tumawag ng kumadrona, kaso masama ang panahon at malayo pa ang bahay nito. Nakiusap na ang babae na tulungan siya, kaya wala nang nagawa pa si Enteng kundi tulungan sa panganak ang babaeng yon. Sa tuwing kumikidlat lang, nakikita ang anyo nito. Mahaba ang buhok at basang-basa na rin ang katawan. Umiiling na lamang si Enteng dahil mukhang hindi na mabubuhay ang bata dahil sa sitwasyon. Maputik pa ang kanilang kinaroroonan. Sa bawat pag-ire ng babae ay tumitindi ang kaba ni Enteng, hanggang sa sumigaw at umire ng napakalakas ang babae. At dito lumabas na nga ang sanggol. Nanginginig pa itong si Enteng habang nasa kamay niya ang bata. Hindi rin ito umiiyak, kaya naman inakala niya na patay na ito. Sinabihan siya ng babae na ibalot ang bata sa may tela. Kaso wala naman siyang nakikitang tela. Ipinatong niya muna ang bata sa tiyan ng babae at hinubad ang kanyang damit. Kahit basang-basa pa ito, ay wala na siyang pagpipilian. Bago niya ito ibinalot sa damit, ay pinutol ng babae ang pusod ng bata sa pamamagitan lamang ng kanyang kamay. Nagulat naman si Enteng, pero hindi niya na yon inisip pa. Sinabi niya sa babae na lalaki ang anak nito. Humihingal pa rin ang babae, pero mukhang maayos na. Nagtanong naman siya kung ano ang gagawin sa bata. Nagwika naman ang babae na sa kanya na raw ito at tawagin niya itong Hector. Muling nataranta si Enteng at nagtaka kung bakit ibinibigay nito ang bata sa kanya. Marahang tumayo ang babae at nagpasalamat ito sa kanya. Muli pa itong nagwika at sinabing alagaan daw niya ang bata. Akala ni Enteng napatay na ang sanggol, kaya hindi siya pumayag at natakot na baka siya pa ang sisihin ng mga tao kung bakit namatay ito. Pero tanging pasasalamat lang ang sinabi ng babae. Naglakad ito at sa muling pagliwanag sa paligid ay nakita niya ang sira-sira nitong damit. Umimpis ang itsura ng babae na tila butot balat na lamang. At sa muling pagkidlat ay kitang-kita ni Enteng ang pagbuka ng malapaniki nitong pakpak at bumulusok ng lipad paitaas. Sa nakita ni Enteng ay parang binuhusan siya ng malamig na tubig dahil isang aswang pala ang babaeng yon. Dilat ang mga mata niya at nanginginig na sa takot. Hanggang sa umiyak na ang bata na nagpabalik sa kanyang ulirat. Hindi niya alam kung ano ang gagawin, kung iiwan ba niya ang bata o iuuwi sa kanilang bahay. Pero anak pala ito ng aswang. Inilapag niya sa lupa ang bata, ngunit sa tindi ng iyak nito ay naawa naman si Enteng. Pinulot niya ito at mabilis siyang tumakbo patungo naman sa kanyang bahay. Natataranta pa rin si Enteng dahil wala naman siyang alam sa pag-aalaga ng sanggol, lalo pa at bagong anak lang ito. Nanginginig na ang bata sa tindi ng lamig, kaya agad niya itong ibinalot sa tuwalya. Kumuha siya ng maligamgam na tubig at bimpo upang ipangpunas sa bata. Nang mailawan ito ay nakita niya
ang maamong mukha ng bata at tumigil na ito sa pag-iyak. Tila nagustuhan nito ang pagpunas ng mainit-init na bimpo. Nagpaningas ng apoy si Enteng sa may kusina at kinarga ang bata habang pinapainitan malapit sa apoy. Sobrang lamig din kasi sa gabing yun, dulot ng panahon. Narinig niya na bumukas ang pinto at dumating na pala ang kapatid niyang si Yoyong. Ay grabe kuya, akala ko hindi na ako makakauwi. Ang lakas ng ulan, mukhang may bagyo yata. Wika ng kapatid habang dumiretso sa kwarto upang magbihis. Panay salita si Yoyong pero hindi naman sumasagot si Enteng. Alam niya na nasa kusina ito, nakatalikod at nakatayo. Inakala niya na may niluluto ito. Sa pagpunta ni Yoyong sa kusina ay dahang-dahang humarap ang kanyang kapatid. O kuya, ano yan? Gulat na tanong dito ni Yoyong. Bata. Tanging sagot lamang ni Enteng. Oo kuya Enteng, alam ko naman na bata yan. Pero saan galing yan? Umalis lang ako tapos pagbalik ko may anak ka na? Nagtatakang wikang tanong naman dito ni Yoyong. Inilahad na ni Enteng ang pangyayari pero hindi niya sinabi na anak ng aswang ang batang kalong-kalong niya. Nako kuya, baka akusahan tayo na nagnakaw ng bata. Paano yung ama niyan at yung kapamilya? Sigurado pinaghahanap na yan ngayon. Soli mo na yan kuya. Kung may maganap nito, ay di ibalik natin. Pero papaano kung wala naman? Tugon dito ng kapatid. Nako naman kuya, mag-aalaga pa ba tayo ng bata? Paano natin ipapaliwanag sa mga tao yan? Sambit ni Yoyong. Lumipas ang ilang araw pero wala talagang naghanap sa bata. Sa isip naman ni Enteng, sino ba naman ang maghahanap sa isang aswang na buntis? Inalagaan ni Enteng ang batang si Hector at sabaw ng lugaw ang nagsilbing pagkain nito. Malakas uminom ang bata at nakitaan nila ito ng pagkamalusog. Natutuwa na rin si Yoyong dahil hindi naman mahirap alagaan ang batang si Hector. Subalit sa kalooban ni Enteng ay naroroon ang pangamba niya dahil alam niya kung ano ang uri ng batang inaalagaan nila. Makalipas ang isang buwan, habang nasa labas ng bahay si Enteng at tinatanaw ang malawak na palayan at sa ilalim ng malaking buwan, ay biglang may lumapag na nilalang sa tapat mismo ng kanilang bahay. Muling nanigas si Enteng. Nais man niyang tumakbo, pero para bang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Papalapit na ang nilalang at nagpapalit na ito ng anyo. Humarap kay Enteng ang babae na ina ni Hector. Kinumusta nito ang bata at tanging pagtangulang ang naitugon niya sa tindi ng takot. Ayon sa babae, ang ama ni Hector ay isang uri ng tao. Nakiusap ito kay Enteng na alagaan ang bata at palakihin bilang isang tunay na tao dahil ayaw niya na matulad ito sa kanyang mga kalahing tiktik. Bunga daw ng tunay na pag-ibig si Hector. Kaso, nang malaman ng kanyang kalahi ang tungkol sa ama nito, pinaslang nila na walang pagdadalawang isip kaya tumakas ang nanay ni Hector hanggang sa napunta ito sa palayan ng gabing yon. Nagwika din ang babae na huling beses niya nang magpapakita dahil baka matuntun pa ng mga kalahi niya ang bata. Kitang-kita naman ni Enteng ang sensiridad ng aswang dahil umiiyak pa ito habang nagsasalita.
Nagtanong naman si Enteng kung magiging tiktik din ba ang batang yon. Tumugon ang babae na babalik siya sa takdang panahon. Umatras na ito at muling nagpalit ng anyo at bumulusok ng lipad pa itaas. Kuya Enteng, ano yun? Yun ba? Agila. Napakalaking agila. Anong agila? Kailan pa nagkaroon ng agila sa atin? Malay mo naligaw. Pumasok na nga tayo at inaantok na ako. Sambit naman dito ni Enteng. Habang nasa higaan na si Enteng, ay nakatitig siya kay Hector. Mahimbing ang pagkakatulog nito. Sa kabila ng kanyang takot sa bata, ay mas namutawi ang pagkaawa niya rito. Napasambit na lamang sa Diyos si Enteng at nanalangin na gabayan sila at wag sana siyang lapain ng bata kung magiging aswang na ito. Nabagabag din siya sa huling sinabi ng babae na magbabalik ito sa takdang panahon. Ibig sabihin kaya nito ay sa panahon na magbalik ang aswang ay panahon din ng magpapalitan nyo itong si Hector. Isang katanungan na hindi alam ni Enteng ang kasagutan. Sa paglipas ng mga taon ay nasa edad 10 na nga itong si Hector. Gumawa na lamang ng kwento ng magkapatid dahil hindi nila alam kung ano ang magiging reaksyon ng bata kapag nalaman nito na isa siyang ampon. Natakot din si Enteng na baka mag-usisa pa sa tungkol na tunay na mga magulang ng bata. Lumaking mabait at masunurin si Hector. Pagkagaling nito sa eskwela ay tumutulong agad sa gawaing bahay. Kahit sa araw na walang pasok ay mas gugustuhin nito ang magbutingting ng kung ano-ano kaysa makipaglaro sa ibang bata. Nakitaan din ni Enteng ng kakaibang lakas ang batang si Hector. Iba talaga kapag anak ng aswang. Pangbihira ang batang ito. Wika ni Enteng sa kanyang sarili habang paparating si Hector. Bit-bit ang 2 galon na tubig. Sa pag-edad ni Hector ng 15, may isang pangyayari na naging dahilan upang makatuklasan na naman si Enteng sa kakaibang kakayahan ng bata. Habang sakay si Enteng ng kalabaw at nasa kangga naman si Hector, dala nila ang 6 na sako ng bigas para ihatid sa kanilang suking tindahan. May 4 na kalalakihang humarang sa kanila at nais ng mga ito na nakawin ang mga bigas nilang dala. Nakiusap naman si Enteng na kung pwedeng 2 sako na lang ang kukunin nila, pero biglang sinuntok si Enteng at nahulog ito sa kalabaw. Susuntukin din sana si Hector, ngunit sinalo ito ng bata at agad binali ang kamay ng isang lalaki. Sumugod naman agad ang 3, ngunit tinalunan ito ni Hector at dinakma ang mukha ng isa. Dinampot si Hector, ngunit agad nitong tinusok ng daliri niya ang mata ng lalaki. Gamit ang isang kamay ni Hector ay dinampot niya ang lalaki at ibinalibag. Sa pagsapak pa ng isang lalaki ay sinalo lamang niya ang kamay at binalibag din. Babangon pa sana ang isa na tumilapon palayo, ngunit tumalon si Hector ng napakataas at inambahan ang lalaki. Isang suntok sa dibdib ang natamo ng lalaki, dahilan upang mawalan ito ng malay. Bagsak ang 4 sa loob lang ng ilang segundo. Gulat man, pero hindi na nagtaka pa si Enteng sa ipinamalas ni Hector. Sa pag-uwi nila ng bahay ay tinanong ni Enteng ang anak kung saan niya natutunan ang makipaglaban. Sa totoo lang po, Itay,
Hindi ko rin alam kung paano ko po nagawa ang makipaglabang kanina. Para bang kusa na lamang gumalaw ang aking katawan. Tugon naman dito ni Hector. Sa susunod anak, mas mabuting umiwas na lang tayo sa mga loko-lokong yon. Hindi magandang makipag-away anak. Tandaan mo yan. Wika naman dito ni Enteng. Hindi naman ako makapapayag na may manakit sa'yo, Itay. Kung bigas ang kinuha nila ayos lang. Pero ibang usapan na kapag may nanakit po sa iyo. Seryosong tugon ng bata. Iniba na lang ni Enteng ang usapan at nagmungkahi ito na maglalaga siya ng saging para sa kanilang merienda. Pagsapit ng gabi, napansin ni Enteng na parabang balisa si Hector sa kanyang tabi. Tulog naman ito ng kanyang tiningnan. Parabang nananaginip ito ng masama dahil pawis na pawis ang bata. Kaya naman ginising niya ang anak at biglang dumilat ang mga mata nito. Ilang saglit pa ay napabalikwas sa higaan si Hector at sinasapo ang ulo. Ayon dito, naiinitan daw siya at sumasakit ang ulo. Nagpakulo naman ng luya si Enteng upang mapakalma ang nararamdaman ng bata. Habang umiinom si Hector, ay pansin ni Enteng ang magalaw nitong mga mata at matalas ang tingin. Para bang may kakaiba itong naramdaman sa paligid. Nilapitan niya ang anak at dito hinimas ang likod. Maya-maya pa ay naging kalmado na ito at nakatulog sa hita ni Enteng. Habang tinitingnan ni Enteng ang anak, ay hindi niya maiwasan ang mangamba at malungkot. Baka nalalapit na ang sinasabing takdang panahon ng babaeng tiktik. Hindi naman normal sa edad ni Hector ang kakaiba nitong kakayahan. Diyos ko, kung ito na ang mga senyales, sana hindi makalimot si Hector sa mga pangaral namin ni Yoyong sa kanya. At sana matanggap ka pa rin ng kapatid ko anak. Kasi kahit ano ka pa, tanggap na tanggap kita anak. Mahal na mahal kita. Naluluwang wika naman dito ni Enteng. Kinabukasan ay nagimbal si Enteng sa ibinalita ni Yoyong. Tumatakbo ito at humahangos na umuwi ng bahay. Kuya, alam mo ba kung ano ang nangyari sa asawang buntis ni Poldo? Natagpo ang patay at wakwak ang tiyan at wala na ang bata. Ano? Diyos ko, sino daw ang may gawa niyan? Ayon sa mga tao, malamang inaswang ang asawa nito. Kabuuan ng panaman ngayon. Si Poldo tulala at nagsisisi kung bakit matagal siyang umuwi kagabi. Ano? Anong aswang? Kailan pa nagkaswang sa lugar natin? Habang ninanamnam pa ni Enteng ang balita, ay hindi niya ito maiwasan sa nangyari kay Hector kagabi. Ayaw man niyang isipin pero hindi niya maiwasan na baka nagkaganon ang anak. Malamang naramdaman nito ang aswang kagabi. Hindi na lamang binanggit ni Enteng kay Hector ang tungkol sa sinasabing aswang. Kailanman kasi ay hindi talaga nabanggit ni Enteng ang tungkol sa mga kakaibang nilalang. Isang hapon nun, papalubog na ang araw, nakita niya naman si Hector na tulalang nakaupo sa may hagdanan. Sa paglapit ni Enteng ay napansin niya na gumagalaw ang mga mata nito at purong itim. Anak, anong nangyari sa'yo? Sambulat ni Enteng. Sa pagkurap ng mata ni Hector ay bumalik na ito sa normal. Bakit po, Itay? May iuutos po ba kayo? Wala naman. Ayos ka lang ba? Parang malalim ang iniisip mo. Itay, bakit po kaya ganon? Sa tuwing umaga parang inaantok ako. Pero sa mga ganitong oras hanggang magdamag, ay hindi ako halos makatulog. Baka kasi pagod ka lang. Kaya pa naman namin ni Tiyo Yoyong mo.
Pati yung mga gawain mo dito sa bahay. Nag-aaral ka pa tapos ikaw pa ang gumagawa dito. Ayaw ko po kasi kayong mapagod, Itay. Nasa sakahan pa po kayo. Dapat magpahinga na lang kayo pagdating sa bahay. Oo nga anak, pero hindi mo kailangan puwersahin ang katawan mo. Napakabata mo pa. Paliwanag dito ni Enteng. Pero alam ni Enteng kung ano ang tunay na dahilan sa pagbabago ng takbo sa katawan ni Hector. Nakakaramdam na siya ng takot at pangamba. Naisip niya na bago pa mahuli, ang lahat ay sasabihin niya na ito kay Yoyong. Kinabukasan, habang nasa taniman ng palay ang magkapatid, ay susubukan na ni Enteng na sabihin dito ang katotohanan tungkol sa tunay na pagkatao ni Hector. Sa matinding revelasyon ni Enteng ay natawa pa si Yoyong. Pero nang makita niyang halos maluwa na si Enteng, ay dito na nag-iba ang kanyang pakiramdam. Ano? Nag-alaga at nagpalaki tayo ng aswang, kuya? Ano bang klaseng biro iyan? Naawa kasi ako sa bata at hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko nung gabing yon. Pero lumaki namang mabait na bata si Hector, di ba? Kuya, kahit ano pang sabihin mo, aswang pa rin yon. Baka magising na lang tayo at isang halimaw na ang harap sa atin. Yoyong naman, huwag ka naman magsalita ng ganyan. Hindi naman siguro tayo kakantiin ng pamangkin mo. Wala akong pamangkin at mas lalong wala tayong kadugong aswang, kuya. Pakiusap, Yoyong. Huwag ka sana mag-iba kay Hector. Hindi ko alam, Kuya Enteng. Hindi ko talaga alam. Sambit ni Yoyong at umalis din ito kaagad. Dumating na nga ang kinatatakutan ni Enteng. Napahawak na lamang siya sa kanyang ulo. Hindi niya alam kung ano ang gagawin sa mga sandaling yon. Pagsapit ng gabi ay hindi pa rin umuwi itong si Yoyong. Nagtataka na si Hector. Nagdahilan na lamang si Enteng upang hindi na mag-isip ang bata. Nang humiga na sila upang matulog ay nakarinig si Enteng ng mga sigawan ng tao. Tila may hinahabol ang mga ito. Inabisuhan niya si Hector na huwag lumabas ng kwarto. Sa paglabas ni Enteng ng kanilang bahay ay nakita niya ang pulutong ng mga tao na may dalang mga sulo at itak. Isang aswang pala ang kanilang hinahabol. Nang mapadaan ang mga ito sa bahay niya, ay tinawag at kinausap niya ang isa sa mga ito. At ayon naman sa lalaki, namataan nila ang isang tiktik sa bubong ng isang bahay. Kaya naman hinabol nila ito upang paslangin. Napalunok na lamang sa laway si Enteng. Kumabog ang kanyang dibdib dahil naiisip niya na baka iyon din ang mangyayari sa kanyang anak. Bumalik siya sa loob at naabutan niyang nanginginig na si Hector. Anak, anong nangyayari sa'yo? Nag-aalalang wika dito ng ama. Itay, tulungan mo po ako. Hindi ko maintindihan ang nangyayari sa akin. Para bang sasabog ang dibdib ko. Itay, tulungan mo po ako. Pagmamakaawa naman dito ni Hector. Hindi naman malaman ni Enteng ang gagawin ng mga sandaling yon. Niyakap na lamang niya ang anak at paulit-ulit na sinasabi na mahal niya ito. Kahit ano paman ang mangyayari. Sa loob ng ilang minuto na gano'n ang eksena, ay huminahon na rin si Hector. Habang minamasdan niya si Hector, ay gusto niya nang sabihin ang katotohanan subalit nauunahan siya ng takot at baka hindi ito matanggap ng anak o baka magugulo ang isip nito. Hindi rin niya alam kung papaano uumpisa ng sasabihin. Pagsapit ng umaga ay dumating na si Yoyong pero nasa eskwela na si Hector.
Kahit may namamagitang hindi pagkakaintindihan sa magkapatid, ay naglakas loob pa rin si Enteng na ipaalam sa kapatid ang mga napapansin niya kay Hector. Ano nang gagawin natin ngayon, kuya? Paano kung tuluyan ng maging aswang ang batang yon? Malakas pa rin ang paniniwala ko na kahit magpalit ang human sector ay makikilala pa rin niya tayo. Bakit yung ina niya umibig sa isang tao? Ibig sabihin, may isip sila kahit nasaan yung aswang pa. Basta kuya, kung ano man ang mangyayari, sisiguraduhin ko na hindi makakapanakit ang batang yun sa atin. Kung kinakailangan, papaslangin ko siya. Natahimik na lamang si Enteng sa banta ng kapatid. Lumipas pa ang ilang buwan. Hindi na rin ang gagambala ang tiktik sa baryo. Hindi na rin nagkaroon ng kakaibang pakaramdam si Hector. Ngunit ang pagbabago ng mga mata nito, gaya sa unang napansin ni Enteng, ay naging madalas na. Patid rin ni Enteng ang pagiging matamlayan nito. Pagsapit ng araw ngunit nagiging aktibo ito. Pagsapit ng takip silim. Pinilit naman ni Yoyong na pakisamahan pa rin ng mabuti si Hector. Ayon na rin sa pakiusap ng nakakatandang kapatid. Sa gabi mismo, sa ika-16 na karawan ni Hector, ay naganap ang hindi inaasahang pangyayari. Habang nagsasalo-salo silang tatlo, sa mumunting handa ay muling nanggambala ang tiktik. Nagkagulo ang mga tao at may dala na naman silang mga sulo at sandata. Namataan na naman nila ang isang tiktik. Inabisuhan ni Enteng na wag lalabas ng bahay si Hector. Habang nasa bakuran ang magkapatid, ay nagwika naman si Yoyong. Kuya Enteng, hindi kaya ang tiktik na yan ay ang inani? Sa palagay ko, hindi siyang tiktik. Hindi ito ang sinasabi niyang takdang panahon ng pagbabalik. Paano ka naman nakakasiguro, kuya, na hindi nga ang babaeng iyon ang umatake dito sa atin? Alam ko, Yoyong. Alam ko na hindi masamang aswang ang babaeng yon. Nararamdaman ko. Pero alalahanin mo, kuya, ang aswang ay kampo ng demonyo. Sa kanilang pagbalik sa loob, ay nakita nila si Hector na nakaupo at kumapit ng maigpit sa mesa. Nakayuko at nanginginig na ito. Agad naman itong nilapitan ni Enteng. Sa pagtingala ng bata, ay nanlilisik na ang mga mata nito. Kasunod nito ay ang pagkalabog ng kanilang bubong na gawa sa yero. Tila may dumapong nilalang sa itaas. Nagtinginan ng magkapatid at narinig nila ang mga taong paparating. Lumabas naman si Yoyong sa balkonahe at sinigawan siya ng mga tao na lumabas na ng bahay dahil nasa bubungan nila ang tiktik. Hindi naman alam ni Yoyong ang gagawin niya. Sinenyasan siya ng kapatid na lumabas na. Ngunit sa nakikita niya kay Hector ay tila magiging aswang na ito. Sige na, Yong, umalis ka na. Hindi ko iiwan ang anak ko. Sambit naman dito ni Enteng. Sa takot din ni Yoyong na baka pasukin sila ng mga tao, ay lumabas na rin siya at sinabing mag-isa lamang siya sa bahay. Samantala, sa loob ng bahay ay niyakap ni Enteng ng mahigpit si Hector. Habang ito ay pumipiglas na at umaangil na rin. Nag-aagaw na ang pagiging tao at aswang sa kalooban ng bata. Tila ang presensya ng tiktik sa paligid ay labis na kaapekto sa katauhan ni Hector. Anak, kumapit ka lang. Huwag kang magpadala sa bugso ng iyong damdamin. Alalahanin mo, tao ka at anak kita. Mahal na mahal kita, anak. Itay, anong nangyayari sa akin? Bakit ganito ang nararamdaman ko? At anong meron dyan sa taas? At ano ang nangyayari sa mga tao? Paulit-ulit lamang ang pagkukumbinsi ni Enteng na magiging maayos din ang lahat basta kumapit lamang ito.
Nagsisigawan na ang mga tao sa labas sa pagtataboy nila sa aswang. Habang ang aswang naman ay tila may nararamdaman sa loob ng bahay. Tumitingin ito sa mga tao at tumitingin rin sa bahay. Animoy nagdadalawang isip itong lumipad. Pinagbabato na nila ang aswang, ngunit hindi pa rin ito umaalis. Hanggang sa sinabuyan na nila ito ng asin at napaso ang kamay. Umangil ng napakalakas ang aswang at matayog na lumipad. Sa paglayo ng aswang ay unti-unti ding nanumbalik sa normal si Hector. Pilit pinagtakpan ni Yoyong kung nasa ng kapatid at si Hector. Napaniwala naman niya ang mga tao at umalis na rin ito. Sa pagpasok ni Yoyong ay naging maayos na ang kalagayan ni Hector. Makalipas ang ilang minuto, magkaharap silang tatlo. Dito na nagtanong si Hector tungkol sa nangyari sa kanya kanina lamang. Itay, Tiyo, hindi na bago sa akin ang tungkol sa aswang. Naririnig ko ito sa mga kwentuhan ng aking mga kaklase at kaibigan. Aswang po ba ang nasa bubong kanina? Seryosong tanong ng bata. Tumango naman si Enteng at kasunod nito ay ang katanungan ni Hector tungkol sa kakaibang nangyari sa kanya habang nasa bubong naman ang aswang kanina. Kuya, hanggang saan ba natin ililihim ito? Paano kung sa susunod ay makita na siya ng mga tao at tuluyan ng... Yoyong, tumigil ka. Anak, mas mabuting magpahinga ka na muna. Naguguluhan ka lang at baka natakot ka lang kanina. Sige na, magpahinga ka na muna. Alam naman ni Hector na may hindi sinasabi ang ama, pero dahil nagkakainitan na ang magkapatid ay pinagpaliban na lamang niya ang tagpong iyon. Pumasok na siya sa kanyang kwarto, alinsunod sa utos ng ama. Huwag mo akong pangunahan, Yong. Nakakatanda pa rin ako sa'yo. Wika ni Enteng sa mahinang boses. Sa paglipas pa ng mga araw ay mas lumala pa ang mga senyales ng pagiging aswang ni Hector. Habang sila ay kumakain, biglang umiwas si Hector at tila nasusuka ito. Nagtinginan ang magkapatid at tiningnan ang ulam na may sahog na bawang at asin. Tanging sa mata na lamang nag-uusap ang dalawa. Nilapitan ni Enteng si Hector na nasa lababo at nagsusuka. Ayon dito, nakakaramdam din siya ng pagkahilo at parang sira daw ang amoy ng pagkain. Pilitin man niyang pigilan ang sarili, ngunit tumulo na ang luha ni Enteng. Ramdam naman ni Yoyong ang paghihirap ng kalooban ng kanyang kapatid. Alam niya kung gaano kamahal ni Enteng si Hector. Simula noon ay nagtitiis sila sa matabang at walang bawang na sahog na ulam, habang normal na kumakain ang bata. Pasikretong naglalagay ng asin si Yoyong sa nakahiwalay na ulam. Sino ba naman ang gaganahan sa pagkaing walang lasa? Isang gabi, habang nagigitara ang mag-ama sa balkonahe, ay narinig nila ang sigaw ni Yoyong. Humingi ito ng saklolo dahil hinahabol siya ng isang aswang. Dahil naman sa pagmamadali ay nadapa pa si Yoyong sa hagdan at doon tumambad sa mag-ama ang isang tiktik na lumipad sa itaas ng kanilang bubong. Sa pagbaling ng tingin ni Enteng sa anak ay nagsimula na naman itong manginig. Hinila ni Enteng ang bata sa loob habang si Yoyong ay kumuha na ng itak. Sa pagdapo ng nilalang sa bubong ay mas tumindi pa ang nangyayari kay Hector. Dito na lumabas si Yoyong at pinagbabato ang aswang na yun. Nahati sa dalawa ang atensyon ng aswang. Tila ba ay nararamdaman ito na may kalahi siya sa loob ng bahay. Pilit naman na itinataboy ni Yoyong ang aswang
Baka mapansin pa ito ng mga kapitbahay. Kumakalampag na ang bubong dahil pilit sinisira ng aswang ang yero. Dahil naman sa patuloy na pagbato ni Yoyong ay hinarap na siya ng tiktik. Ngumisi ito at umangil. Pumorma na ito upang umatake. Sa paglundag ng nilalang ay may biglang isa pang nilalang ang bumangga rito. Napunta ang dalawa sa kakawyan sa may likod bahay. Nanlaki ang mga mata ni Yoyong sa kanyang nakita. Bahagya siyang natigilan. Kitang-kita niya ang pagbubuno ng dalawang aswang. Nanigas naman ang katawan ni Yoyong at hindi halos makakilos. Sa unang pagkakataon ay nakasilay siya ng ganoong eksena hanggang sa napangibabawan ng aswang ang kalaban nito. Tumakas at lumipad ng mataas. Subalit nagpaiwan ang isa at humarap kay Yoyong. Huwag kang lumapit. Maitak ako. Tatagain kita. Nauutal na wika ni Yoyong. Humakbang ng marahan ang tiktik at unti-unting nagpalit ng anyo. Tumambad kay Yoyong ang isang babae na ang itsura ay parang nagsusumamo. Magsasalita na sana ito, ngunit sumigaw ng malakas si Hector na nasa loob naman ng bahay. Mabilis na nakasampa ng bahay ang babae at sa muli ay muling nakita si Enteng at ang babaeng aswang. Sa pagsulpot ng babae ay mas naging mabagsik pa itong si Hector. Sa mga sandaling iyon ay hindi nakaimik si Enteng sa gulat nang biglang sumugod si Hector sa babae, ngunit madali nitong nahawakan ang leeg at kamay. Tatagain na sana ni Yoyong ang babaeng nakatalikod, ngunit pinigilan siya ni Enteng. "Huwag, Yoyong. Siya ang babaeng sinasabi ko." Sigaw naman dito ni Enteng. Natigilan naman si Yoyong habang nagpupumiglas ang bata. Pinakalma ng babae si Hector sa pamamagitan ng isang orasyon. Nang kumalma ay bumalik si Hector sa ama habang pinatago niya ito sa kanyang likuran. Matapang na nagtanong si Hector sa pangalan ng babae. Nagpakilala itong si Dina. Ako na ang magsasabi kay Hector. Pakiusap, umalis ka na muna." Wika naman dito ni Enteng. Magkahalong tuwa at lungkot ang namutawi sa itsura ng babae. Tumango naman ito at lumabas na rin ang bahay. Labis naman ang pagtataka ni Hector sa mga pangyayari, pero alam niya na hindi ordinaryo ang babaeng yon. Humingi na ng paliwanag si Hector sa ama at sa gabing yon ay wala nang nagawa pa si Enteng kundi aminin kay Hector ang lahat-lahat. Napaupo naman sa sahig si Hector sa mga narinig na revelasyon ng ama. Sinapu nito ang ulo at tila gulong-gulo sa lahat. Hindi niya matanggap na anak pala siya ng isang aswang. "Hindi ko ito sinasabi sa iyo, anak. Pero noon pa man, nakitaan na kita ng mga senyales. Ang mga taglay mong kakayahan ay dahil yan sa kung saan ka nagmula. Pasensya na, anak, kung sa ganitong tagpo mo pa nalaman ang lahat. Hindi ko kasi alam kung papaano ko ito sasabihin sa iyo." Malungkot na wika naman dito ni Enteng. Tumayo na si Hector at nagtungo ito sa kwarto. Susundan pa sana ito ni Enteng, ngunit pinigilan siya ni Yoyong. Hayaan daw muna ang bata na mag-isa. Lumabas naman si Enteng at sinuyod ang tingin sa buong kapaligiran. Hinahanap niya si Dina. Sa isang madilim na bahagi ay lumabas ang babae. Diretsong tinanong siya ni Enteng kung ano na ang mangyayari kay Hector. Tumugon naman si Dina na hindi na mapipigilan
ang pagbabago ni Hector at dahil sa pagbabago ng anyo nito ay tiyak hindi pa ito makokontrol ni Hector at malaking posibilidad na kahit sila mismo na nagpalaki sa bata ay aatakihin ito. Dadanas si Hector ng paghihirap dahil mag-aagaw sa kanyang sistema ang pagiging tao at ang pagnanasa ng aswang sa laman at dugo ng tao. Binanggit naman ni Enteng ang orasyon. Baka maaari niya itong gamitin upang mapakalma ang anak. Ngunit ayon kay Dina, isang aswang lang ang may kakayahan na gumamit sa orasyon. At isa pa, kapag tuluyan ang nagbagong anyo si Hector, ay wala na ring bisa ang orasyon. Ang dapat na mangyari ay ilayo si Hector sa tao. Nangako naman si Dina na hindi matutulad si Hector sa iba nilang kalahi. Sa mungkahe ni Dina ay nagpapahiwatig ito na kukunin niya na ang anak subalit hindi pumayag si Enteng. Hindi ko ilalayo si Hector sa akin. Hindi naman siya purong aswang at sa amin siya lumaki. Hindi makakalimot si Hector sa akin. Madiing wika naman dito ni Enteng. Naiintindihan naman ni Dina ang saloobin ni Enteng pero hahayaan niya na si Hector ang magpasya. Pero nariyan lamang siya upang gabayan ang anak. Pero isang babala ang sinabi ni Dina. Ang tiktik na kanyang nakalaban kanina ay nalaman na ang katauhan ni Hector at hindi maglalaon ay susugod na ang mga ito upang kunin si Hector. At walang ibang paraan kundi ang labanan ang mga ito. Dito na dahang-dahang umatras si Dina at naglaho sa dilim. Ang babala ni Dina ay nagdulot ng matinding takot para kay Enteng. Naiipit siya sa dalawang mabibigat na desisyon kung saan nalalagay ang kaligtasan niya at ng kanyang kapatid at malamang madadamay pa ang ibang tao sa kanila. Nagsusumiklab naman sa kanya sa mga sandaling yon ang pagmamahal sa anak at kapatid. Kung alin ang pipiliin niya, ang ipaubaya si Hector sa mga kalahi niya o ipaglaban ito laban sa mga aswang. Kinabukasan, masinsinang kinausap ni Enteng si Hector. Wala na siyang inilihim sa anak kahit ang pag-uusap pa nila ni Dina. Nananahimik muna si Hector at nag-isip ng malalim. Itay, kung darating man ang oras na tuluyan na akong magbago at hindi ko na kayo maalala, pakiusap, gawin po ninyo ang lahat ng makakaya ninyo upang iligtas ang sarili. Kahit buhay ko pa ang maging kapalit. Hector anak, huwag kang magsasalita ng ganyan. Malakas ang paniniwala ko na hindi ka makakalimot. Ang tatay mo ay isang tao at ang nanay mo ay hindi katulad sa iba pa ninyong kalahi. May mabuti kang puso anak. Huwag mo sanang kakalimutan yun. Pero ayoko kayong masaktan ni Tay. At gagawin ko ang lahat kung aatake man ang mga tiktik para mailigtas ko po kayo ni Tio. Kayo lang ang pamilya ko, Itay, sa kabila ng lahat. Napakasakit sa akin anak na itong magiging landas mo. Nang dumating ka sa buhay ko, naging masaya na ako. Binigyan mo ko ng dahilan upang magsikap pa sa buhay. Pilitin mo anak na alalahanin ako. Pilitin mo magpakatao. Alam kong mahirap pero nakikiusap ako. Matapos nun, nagyakapan ang mag-ama habang nakikinig lang sa kanila si Yoyong. Kahit si Yoyong ay napamahal na rin sa bata. Nagalit man siya noong una pero napagtanto niya na hindi rin pala kaya niya na mawala itong si Hector. Bago naman magtanghali ay nagpaalam si Yoyong na pupunta ng bayan dahil may bibilhin lamang ito. Samantala, naghakot ng mga balat ng niyog
si Hector dahil ayon sa mga kwentong narinig niya, mabisa itong pangontra sa mga aswang. Wala naman pakialam si Hector sa kanyang sarili dahil ang mahalaga ay ang kaligtasan ng kanyang pamilya. Bago naman magtakip silim ay dumating na si Yoyong. Bumili pala ito ng 2 mahabang itak. Nagtagpo ang mga mata nila ni Hector. Hindi naman napigil ni Yoyong ang maluwa nang makita ang maamong mukha ng bata. Hindi ko ito gagamitin laban sa iyo, Hector. Napagtatto ko na hindi ko pala kaya na mawala ka sa amin. Wika naman dito ni Yoyong habang niyayakap ang kanyang pamangkin. Naiintindihan po kita, Tiyo. Alam ko kung gaano kabigat sa inyo ang sitwasyon. At labis ako nagpapasalamat dahil tinanggap mo pa rin ako. Tugon naman dito ni Hector. Sa paglubog ng araw ay pumasok na ng kwarto si Hector. Sumunod naman si Enteng na nakatayo lang sa may pinto. Maluwa-luwa ang bata habang nakatingin sa ama. Nagsisimula ng mag-iba ang mga mata ni Hector. Pati ang bibig nito ay gumagalaw na. Naanimoy nagngingit-ngit sa galit. Napakapit ng matindi sa higaan ang bata. Akmang lalapit na sana si Enteng ngunit pinigilan siya ng anak. Huwag kang lumapit, Itay. Isarado mo ang pinto, pakiusap. Wika naman dito ni Hector habang gumagalaw na ang ulo nito ng kusa. Hindi ito ginawa ni Enteng, kaya naman tumayo siya at bahagyang itinulak palabas ang ama. Isinara niya ang pinto at tinalian pa ng kadena. Kahit ang sariling kamay at mga paa ay iginapos na rin ni Hector. Ramdam na ramdam niya na ang pagbabago ng kanyang katawan. Naglalaban na sa sistema ni Hector ang pagnanasa sa laman at dugo ng tao. Naaamoy niya na ang mismong dugo ng kanyang ama at tiyo. Isang pagkain na tila magpaparaos sa kanyang pananabik. Sa paghasa ni Yoyong ng itak ay tila sumusot ito sa tenga ni Hector at nangingilabot sa kanyang naririnig. Ultimo huni ng kuliglig ay napakalakas sa kanyang tenga. Ang kakayahan ng aswang na may malakas na pakiramdam ay namutawi na sa kanyang katawan. Samantala, sinuway naman ni Enteng si Yoyong. Natigilan na ang paghahasa dahil labis itong nakakaapekto para kay Hector. Tumigil naman si Yoyong. Sa gabing yun ay hindi na nila nagawang kumain pa dahil sa nangyayari kay Hector. Habang pinakikiramdaman ng magkapatid si Hector ay may narinig silang ingay sa labas ng bahay. Sinilip ito ni Yoyong. Wala naman siyang makita at akala niya mga galang hayop lamang ito. Samantala, nakakarinig na sila ng pag-atungal sa loob ng kwarto at may hinang pag-angil. Napapikit na lamang ng mata itong si Enteng. Kuya Enteng, mas mabuting umalis na tayo habang may panahon pa. Hindi na si Hector yan, kuya. Madiin ngunit mahinang boses naman ni Yoyong. Hindi ko iiwan ang aking anak. Magbago man ang kanyang anyo. Alam ko na nasa loob lamang si Hector. Tugon dito ni Enteng habang nakasandal sa dingding ng kwarto. Kuya, sigurado naman maiintindihan tayo ni Hector. Tsaka bukas magbabalik tao na din siya. Pagpupumilit pa dito ni Yoyong. Ngunit muli silang nakarinig ng mga kalabugan sa labas. Sumilip muli si Yoyong sa siwang at sinipat ng gusto ang labas ng bahay nang biglang may matang sumilip din sa may siwang. Napasigaw sabay atras si Yoyong dahil sa sobrang gulat. Kuya, may aswang. Nauutal na wika naman dito ng kapatid. Bumunot naman ang itak si Enteng at ganun na rin si Yoyong. Natatakot man pero naging matapang ang dalawa.
Dumakot din sila ng asin at nagkasundo na sa magkabilang pinto sila lalabas. Si Enteng sa may entrada at si Yoyong sa may kusina. Pagkalabas nila, agad nilang sinabuyan ng asin ang aswang. Umatungal ito at napaatras. Ngunit pagwari nila ay may dalawa pang aswang na nakaabang lang pala. Puro ito mga tiktik at ayon sa isa, alam nila na may kauri sila sa loob ng bahay. Napasandal ang magkapatid sa dingding habang dinuduro nila ng sandata ang mga kalaban. Kuya, ano nang gagawin natin? Maging alerto ka. Huwag kang kukurap at pigilan mo ang takot mo. Sa kalooban ni Enteng ay hiniling niya na sana dumating si Dina upang iligtas silang dalawa. Nang biglang may lumipad sa kanilang itaas na dalawang aswang at dumiretso ito sa mga sanga ng puno at nagbuno. Nabaling ang atensyon ng tatlong aswang sa mga nilalang na nagsasalpukan na. Si Dina na yan. Yong, narito na siya. Wikang may galak naman dito ni Enteng. Kuya, tara na, pumasok na tayo sa loob. Sa kanilang pagtakbo, papunta sa may entradang pinto, ay may isa pang aswang na nakatayo sa kanilang dadaanan. Napahinto naman ang dalawa at ngumisi ang aswang na yon. Biglang bumuka ang mga pakpak nito na tila paniki at umangil. Sa pagsugod ng aswang ay biglang nawasak ang dingding at may lumabas na isa pang aswang. Nanlaki ang mga mata ng magkapatid dahil ang aswang na yon na agad na umatake sa tiktik ay walang iba kundi si Hector. Ganoon pa rin ang katawan nito, ngunit malalaki na ang mga kamay at paa na may mahabang kuko. Lumaki din ang mga mata at may 4 na pangil at may kung anong buto ito na nakausli sa may likuran. Mabagsik at napakabangis nito habang walang patid na inaatake ang tiktik. Napakapit na lang sila sa balkonahe habang sa magkabilang panig ay may mga naglalaban. Si Dina ay pinagtutulungan ng 4 na tiktik. Sa ere ito naglalaban at nagkabali-bali na rin ng mga sanga ng puno. Habang si Hector naman, bagkus walang pakpak, ay napakataas naman itong tumalon. Sa bawat pag-angat nito sa ere, ay nilulundagan ito ng batang aswang at hinihila pababa sa kainuundayan ng kalmot at kagat. Nang nakakita ng pagkakataon si Yoyong, ay hinila niya ang kapatid papasok ng bahay. Diyos ko, tulungan niyo po si Hector. Sana hindi siya mapahamak. Dasal naman dito ni Enteng. Kuya, mga kampon ng dilim yan. Hindi ka pakikinggan ng Diyos. Sambit pa dito ni Yoyong. Samantala, isang malakas na kalmot sa leeg ng tiktik ang ginawa ni Hector, dahilan upang tuluyan na itong bumagsak sa lupa. Sa pagtingala niya ay nasilaya niya ang ina na pinagtutulungan pa ng 3 aswang. Bagsak na rin ang isa nito. Mabilis na inakyat ni Hector ang puno at nilundagan ng isang tiktik. Bumulusok sila sa lupa at doon animoy nagwawalang toro si Hector. Habang nasa itaas ay pinatikim ni Dina ang kanyang taglay na lakas laban sa kapwa nito mga tiktik. Napaslang ng mag-inang tiktik ang mga kalaban, ngunit ang isa nito ay nakatakas na. Lumapag naman si Dina at lumapit sa anak nito. Noong una ay umiiwas pa si Hector, ngunit nagpalit na ng anyo si Dina at inabot ang kamay nito sa anak. Unti-unti na din na nagbalik sa anyo ng pagiging tao si Hector. Lumabas na din ang magkapatid at nagtungo sa mag-ina. Ngunit nakarinig sila ng mga sigawan ng tao at sa pagsilip ni Yoyong ay may dala itong mga sulo at itak papasugod sa kanilang bahay. Dina,
Umalis ka na. Baka maabutan ka pa ng mga taga-baryo. Wika naman ni Enteng sa babae. Tumango naman ito at mabilis na tumakbo at nagtungo sa may kakawian. Tumambad naman sa mga tao ang 4 na tiktik at nakita din nila ang 3 na nakatayo sa may bakuran. Nagulat naman ang mga tao kung papaano nila napabagsak ang mga aswang. Pero nagdahilan si Yoyong na may sumulpot na tao at nagligtas sa kanila. Kaso umalis na rin ito nang matalo ang mga aswang. Tahimik lang si Hector habang nakayakap sa kanyang ama. Isa-isang sinindihan ng mga tao ang mga napaslang na tiktik at agad din na dinala ni Enteng ang anak upang bihisan dahil nagkawasak-wasak na ang damit nito. Habang abala ang mga tao sa labas ay nasa kwarto naman ang mag-ama. Itay, naging halimaw na po ako. Hindi ko naman ito ginusto. Naluluwang wika naman dito ni Hector. Shh! Huwag kang maingay. Huwag ka na magsalita ng ganyan. Kahit ano ka pa, hindi magbabago ang tingin ko sa'yo. Sa katunayan, niligtas mo kami ng tiyo mo. Maraming salamat anak. Nakangiting wika ni Enteng habang pinupunasan ang luha ng bata. Magiging ganito na ba ako gabi-gabi, Itay? Humihikbing tanong ng bata. Bakit mo nga pala kami tinulungan anak? Ano bang nasa isip mo nun? At ano ang nararamdaman mo? Pag-usisa naman dito ni Enteng. Ang alam ko, Itay, nasa panganib kayo at wala akong ibang gustong gawin kundi paslangin ang mga nananakit sa inyo. Ibig sabihin, hindi ka nakalimot sa amin anak? Natutuwang tanong naman dito ni Enteng. Tumango naman si Hector at nagsabing pagod na daw siya at nais niya ng magpahinga. Kinabukasan, isang malaking balita sa baryo ang nangyari sa bahay nila Enteng. Nagbunyi ang mga tao dahil napaslang na ang mga tiktik. Ngunit nag-usisa sila tungkol sa sinasabing tao na tumulong sa magkapatid. Inakala ng mga tao na may tagapagligtas na sila na antingero. Hindi na nagbigay pa ng detalye si Yoyong. Basta, bigla na lang daw may sumulpot na tao at naglaho rin pagkatapos ng laban. Pagsapit ng hapong nang papalubog na ang araw, ay nagulat si Yoyong nang biglang tinawag siya ni Dina. Nais daw nito na makausap ang anak. Pinatuloy naman niya ito sa bahay at doon nag-usap ang mag-ina sa kwarto. Binigyan nila ng oras ang mag-ina. Tinuruan ni Dina ng orasyon si Hector upang makontrol nito ang pagpapalit nito sa orasyon na iyon ay nakadepende na sa isang aswang kung kailan siya magpapalit ng anyo. Matapos nito ay nakipag-usap naman ang babae sa magkapatid. Hindi naman naiwasan ni Enteng ang mag-usisa kung bakit iba si Dina kumpara sa mga kalahi niya. Ayon sa babaeng aswang, likas sa isang nilalang ang may kabutihan at kasamaan sa kalooban. Kung ang tao ay mas pinipili ang kabutihan, dahil sa kabutihan naman nilikha ang mga ito. Samantala, ang mga aswang ay nilikha mula naman sa kasamaan. Pero sa bawat nilalang, tao man o aswang, ay may kakayahang pumili kung anong landas ang tatahakin mo. Aminado naman si Dina na isa siyang walang awang nilalang dati. Hindi na mabilang ang kanyang mga nabiktima. Namuhay sa kadiliman hanggang sa nakilala niya ang tatay ni Hector at dahil sa pagmamahal niya sa tao ay nagbago ang kanyang paningin. Hindi man maaalis ang pagiging aswang niya, pero may kalayaan naman siyang pumili kung anong landas ang kanyang tatahakin. Subalit, hindi naging madali ang lahat. Pinaslang nila ang kanyang sinisinta at napilitan siyang ipaampon ang anak sa tao. Lumipas pa ang ilang buwan
Naging payapa na ang baryo. Nakokontrol na din ni Hector ang kanyang sarili. Ipinagpatuloy niya ang pag-aral at namuhay ng normal. Kahit pa ay umiiwas siya sa mga pangontra ng aswang, ay nagagawan naman niya ito ng paraan. Pero sa tuwing kabilugan ng buwan, ay nakikipaglaban pa rin si Hector sa kanyang sarili. Pero hindi na katulad ng dati. Naging posible ang pagsasama ng tao at aswang sa iisang bubong. Ang pagnanasa ni Hector sa dugot laman ng tao ay tinitiis niya. Nagtiyatiyaga na lamang siya sa pagkain ng tao kahit hindi ito nagbibigay sa kanya ng kabusugan. Umaasa siya na balang araw ay makakasanayan rin niya ang ganoong sistema. Isang hapon nun, muling nagpakita si Dina. Bakas ang takot sa mga mata nito. Isang babala ang kanyang dala. Ayon dito, asahan na nila ang pag-atake ng mga tiktik. Nagmungkahi naman si Hector. Naaalis na lamang siya sa baryo habang mainit pa ang mga tiktik sa kanya. Pero wala rin itong silbi ayon kay Dina. Dahil markado na ng mga tiktik ang baryo. Ngunit aminado si Dina na hindi nila kakayanin ang puwersa ng mga tiktik dahil dalawa lamang sila ni Hector. Sa pag-alis ni Dina ay nag-usap naman ang magkapatid. Kuya, ano na ang gagawin natin? Tiyak mauubos tayong lahat. Huwag kang mag-alala, Yong. Lalaban tayo bilang mga tao. Kailangan mahimok natin ang mga tao na makiisa sa ating gagawin. Pero kuya, ano naman ang ipanlalaban natin sa mga aswang na yon? Walang imposible kapag nagkakaisa tayong lahat, Yong. Gamit ang mga natural na pangontra. Iyan ang panlaban natin. Kaya sa lalong madaling panahon, dapat maabisuhan na natin ang lahat. Makikiisa kaya ang lahat, kuya? Gayunpaman, kahit walang kasiguraduhan, ay sinubukan pa rin ng magkapatid. Isang pagpupulong na dinaluhan ng bawat padre de pamilya ng bahay ang ginanap. At tama nga si Yoyong, hindi lahat ay naniniwala, lalo na ang mga hindi nakakita sa nangyari sa bahay ng magkapatid. Inabot na ng dilim ang diskusyon ng mga tao, ngunit hindi pa rin nakagawa ng tamang plano. Habang tahimik lang na nakikinig si Hector, ay uminit ang kanyang ulo dahil sa kabila ng mga testimonya ay may iilan pa rin talaga ang pinagtatawanan lang ang aswang. Tahimik na umalis si Hector at wala namang nakapansin dahil nasa labas lang naman siya sa lugar na pinagpupulungan. Sa gitna ng mga palitan ng salita ay biglang kumalabog ang bubong. Nagulat at natahimik ang lahat. Lumabas ang pinuno ng baryo at sinilip ang bubong ng kanyang bahay. Nanlaki naman ang mga mata nito dahil may isang aswang ang nakatayo sa bubong ng bahay. Tumalon pa ito at lumapag sa harap mismo ng mga tao. Nang makita ito ng magkapatid, ay alam nila na si Hector ang tiktik na yon. Nagsigawan ang mga tao at nagpulasan kung saan saang bahagi na sila ng bahay nagtago. Matapos na makita ng lahat ang aswang, ay lumipad na ito at naglaho. Sa ginawa ni Hector, ay biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Nagkaisa ang lahat at nakinig na lamang sa mga plano ng pinuno. Bahagyang napangiti naman si Enteng sa ginawa ng kanyang anak. Halos isang linggo din ang lumipas matapos nakapaghanda ang lahat. Isang gabi, muling bumalik si Dina at nakiisa sa magkapatid. Paparating na ang mga tiktik. Ang gabing malamig ay biglang umalinsangan. Ramdam nila Enteng ang kakaibang temperatura ng paligid. Napakalaki din ng buwan sa gabing yon.
Inabisuhan na ni Enteng si Yoyong na gumawa na ng ingay bilang hudyat sa paparating na mga kalaban. Nagkalimbangan na ang mga latang may lamang bato sa bawat bahay. Nag-umpisa na rin na magliyab ang mga apoy sa bawat bakuran ng kabahayan. Nakahanda na ang mga sibat at itak pati ang mga bagakay na panlaban sa mga aswang. Nagsaboy na rin ang asin sa paligid at nag-umpisa ng magrosaryo ang mga matatanda at bata sa bawat bahay. Tinakpan ng mga tiktik ang malaking bahagi ng buwan at nagsimula ang digmaan sa pagitan ng mga tao at mga aswang. Nakatayo na ang mag-ina sa bakuran. Lumingon muna si Hector sa kanyang ama at ngumiti. Matapos nito ay bumuka na ang malapad na pakpak ng mag-ina at matayog na lumipad. Napaluha naman si Enteng pero kailangan nilang lumaban. Sinilaban na ni Yoyong ang malaking kumpol ng mga panggatong sa bakuran at halos ubos ang isang sakong asin sa pagsaboy nito sa paligid. Sa tulong ng mga tao at mga buhay na nagsakripisyo ay naganap ang malaking digmaan sa baryo. Hindi naman makalapit ang mga aswang sa mga kabahayan dahil sa mga pangontra. Subalit dahil sa pagkatuso ng mga ito ay may mga taong natatangay nila. Marami din ang nagulat dahil sa dalawang aswang na sumugod sa mga kalaban. Sigawan at mga pag-angil ang namutawi sa buong baryo. Isa-isang bumagsak ang mga tiktik. Labis na paghihirap din ang nangyari kay Dina dahil nabalian ito ng isang pakpak. Ngunit pinilit pa rin niyang lumaban para sa mga tao. Samantala, bilang batang aswang ay hindi nagpatinag si Hector sa mga matatandang tiktik at nakipagsabayan pa ito. Lumaban si Hector para sa kabutihan. Hindi man naubos ang mga kalaban pero marami dito ang nasawi. Subalit, tila naging dagat ng mga bangkay ang lupain ng baryo dahil sa magkahalong katawan ng aswang at tao. Marami ang nasawi ngunit naitaboy nila ang mga masasamang nilalang. Bumulusok pabagsak si Dina na agad namang sinundan ni Hector na puno na rin ng sugat ang buong katawan. Anak, ayos ka lang ba? Pag-aalala naman dito ni Enteng. Ayos lang po ako, Itay. Pero si Inay malubha po. Halina kayo sa loob at gagamutin natin ang nanay mo. Itay, gagaling po si Inay pero hindi dito. Kailangan ko siyang samahan hanggang sa magiging maayos siya. Tugon dito ni Hector. Kahit masakit kay Enteng na umalis ang kanyang anak, ay wala na rin siyang magagawa dahil kailangan siya ng kanyang ina. Inakay ni Hector si Dina at isang ngiti ang iniwan ni Hector kay Enteng. Pumagaspas ang pakpak nito at malayang lumipad kasama ang ina. Nakatingala naman si Enteng na bumuhos ang luha. Bitbit ang pag-asa sa muling pagbabalik ng kanyang anak na isang aswang. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin sa salitang pagtanggap at pagkakaisa. Pagtanggap sa ating mahal sa buhay, kung ano man ang tunay na katauhan nito. Pagkakaisa naman upang labanan ang kasamaan. At sa huli, kahit kailan, hindi mananaig ang kasamaan laban sa kabutihan. Mga kabaryo, hanggang dito na lang ang kwento natin. Maraming salamat sa inyo. Okay, mabilisan lang kabaryo. Grabe tong kwento na to, no? Kung paikinggan natin, sobrang simple, no? Based sa mga nakaraang mga kwento natin. Tik-tik. Pero kung papakinggan nyo hanggang dito, kung umabot kayo rito, grabe, 'di ba? Hindi ko masabing
malungkot yung kwento. Parang mixed emotion yung nangyari dito kasi parang ang kwento anak at magulang, di ba? Kasi yun nga, alam naman natin na si Dina ay tik-tik, no? Pwede pala talaga yon, no? Saka si Hector tik-tik din. Tapos itong dalawa niyang ama-amahan, si Yoyong at Enteng, tunay na mga tao. Grabe kasi wala namang alam tong si Enteng at Yoyong sa mga lihim na karunungan, no? Pero napagtagumpayan nila. Grabe. Napakabait din ni Dina, no? Inamin niya naman na marami siyang nagawang mali nun. Pero yun nga, nasa pasya pa rin daw kung anong pipiliin mo, kabutihan o kasamaan. Grabe yung aral na iniwan ng kwento na to para sa akin. Yan sana ma-apply natin sa pang-araw-araw natin. Yun. Tapos, yun, pansin nyo rin medyo hindi okay yung mic natin. Sana okay sa inyo. Pero ayusin natin to. Hindi na rin ako magbibigay ng mahabang komento. Hanggang dito na lang muna. Kayo, kung nagandahan kayo sa kwento natin, comment kayo sa baba. Yan. Maraming salamat. Hanggang dito na lang. Hanggang sa susunod na kwento.